Matapos nagkasalubong ang bagong order at sina Sakamoto mga kaibigan sa nakaraang chapter, ngayon na i-review na natin ang chapter 171 and 172 ng Sakamoto Days, ay sa wakas masasaksiyan na natin ang gagawin ni Sakamoto para makawala sa gulo at dilema na kinalalagyan nila ngayon, in which ay sa videong to ay matutunghayan din natin ang gagawing mass killing ng pinakadelikadong assassin sa kasaysayan ng JAA. Kaya naman, this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Sakamoto na nasa harap ng kanyang store habang nire-recall ang kanyang mga sinabi noon na baka ay hindi raw talaga siya nababagay dito, in which isagot naman ni Nagumo noon na na silang dalawa raw ay wanted na raw ngayon, na una pa nga raw na naging wanted si Sakamoto sa kanya, at ngayon ay nilabeled pa nga raw sila ng mga kasabwat ni X sa nangyaring terrorist attack sa museum, kaya wala na raw talaga silang babalikan pa, na anytime ay pwede raw silang patayin ng order. At kaninang umaga nga lang daw ay nakasalubong nga raw nila ang order. Nainis naman dito si Sakamoto na sabi naman ni Nagumo na alam mo, pwede ka naman sanang umatras noon, nag-warning na ako sa'yo pero pinagpatuloy mo rin. Nasagot naman ni Sakamoto na wag mo akong lecturean, ikaw rin naman matigas din ang ulo mo, na ano raw kaya ang kanyang gagawin ngayon. Kaya sagot naman ni Nagumo na hindi ba obvious, may dalawang choices ka lang kung gusto mong makasurvive daw sa sitwasyon na ito. Yan ay una, ipatayin daw si X upang ma-prove daw nila ang kanilang innocence, o di kay wasakin daw mismo ang JAA. Diyan lang daw sa dalawa, at kahit saan dyan ang kamatayan ay hindi raw talaga maiiwasan. Matapos ang flashback na yan, ay balik sa present, sabi niya rito sa kanyang isipan na paano raw kaya nangyari ang lahat ng to. Maya-maya pa napansin naman nitong mga JAA members si Sakamoto na sabing, hoy, di ba si Sakamoto yan? Nasabi naman ng isa na oo nga, ang siraulong yan na di pa nga raw sila pinapansin. Kaya dito na sumugod ang dalawa, subalit mabilis na naman silang sinuntok ni Sakamoto na sabi sa kanyang isipan na ang gusto ko lang naman ay ang mabuhay ng mapayapa. Na nagsimula raw ang lahat ng to nung nilagyan daw siya ng bounty na 1 billion mga kaibigan sa kanyang ulo ni Akaw, dahil na napunta at nahila na naman daw siya sa mundong ito, na masyadong mapilit daw talaga si Akaw kahit patay na raw ito. Naisip rin dito ni Sakamoto mga kaibigan na kailangan niyang kausapin ang kanyang asawa na ngayon nagbabantay ng kanilang store. Kaya pumasok si Sakamoto at nagtatago ngayon, nasabi sa kanyang isipan na ano raw kaya ang kanyang sasabihin, na siguro ay sasabihin na lang daw niya na mas mainam na lang na aalis na lang siya, pero napaka-irresponsible naman daw niyan. Sabi naman dito ni Aoy na kung makakabalik na raw si Sakamoto rito ay sasabihin niya raw ang tungkol doon. Nang narinig ito ni Sakamoto ay sabi niya sa kanyang isipan na ha? Tungkol sa ano? May kita naman ang isang JAA member na nasa kanyang tabi na sabing si Sakamoto to mamatay ka. Kaya mabilis ang chinok ni Sakamoto na lagi na sabi naman sa isipan ni Sakamoto na wag mong sabihin na isa raw talaga siyang talunan, na gusto raw ngayon ni Aoy na makipag-divorce na raw sa kanya. Nagsalita ulit dito si Aoy ng mag-isa mga kaibigan na sabing namumula na naman daw sila ngayong buwan, na kung magpapatuloy daw ito ay maaaring magsasara raw talaga ang kanilang store. Bagay na nagpasabi naman sa isipan ni Sakamoto na ano? Kaya lumabas naman si Sakamoto na sabing, Aoy, ano ito? Sabi naman ni Aoy na welcome back. Nasabi naman ni Sakamoto na isasarado na ang store. Natugon naman ni Aoy na oo, ang totoo dyan kamakailan daw kasi ay dumarami na raw ang mga assassins na pumupunta rito. Bagay na tumakot daw sa mga regular na customers, kaya bumaba na raw ang kanilang sales, at dahil din sa marami na rin daw ang mga malalaking chains ng convenience store ang nagbukas na around sa train station, kaya ay mahirap daw talaga sa kanila ang makabenta kasi privately owned ang kanilang shop mga kaibigan. Kaya humingi rito ng paumanhin si Aoy kasi alam daw niya na marami raw ang problema nitong si Sakamoto. Kaya sagot naman ni Sakamoto na hindi, paumanhin. Hindi raw niya na-realize na siguro ito raw ang time na lilipat na lang daw sila sa mas safe na lugar. Tugon naman ni Aoy na hindi ko gustong isuko ang shop na ito. Sinimulan daw kasi nila ang shop ng magkasama. Ang lahat daw ng kanilang struggles at joy ay nandirito raw na ang shop na ito ay punong-puno raw ng memories. Bagay na nagpa-realize kay Sakamoto na tama raw si Aoy habang may kita ang isang flashback story sa rason sa kung bakit sinimulan nila ang shop na ito. Natanong dito ni Aoy sa flashback na ito kay Sakamoto na isa na naman daw bad interview. Nasagot naman sa Sakamoto na siguro ay di raw talaga siya nabibilong sa ganitong klase ng buhay. Nasagot naman ni Aoy na hindi yan totoo. Teka, ano bang lugar na ito? Dito ka ba nakatira? Tugon naman ni Sakamoto na oo, sa second floor daw. Sisirain na sana raw ang building na ito pero buti na lang ay pinatira pa raw siya dito. Nasabi naman ni Aoy na wala raw siyang idea na dito raw pala nakatira itong si Sakamoto. Pumasok naman sila sa loob. Nasabi naman ni Aoy na wala ba raw gumagamit sa first floor. Tugon naman ni Sakamoto na every now and then ay nag-workout daw siya rito. Kaya dito na nakaisip si Aoy ng idea na sabi
sabing magbukas tayo ng shop dito, isang local store daw para sa mga tao na nakatira rito. Gagawa raw sila ng isang lugar na kung saan daw nabibilong itong si Sakamoto. Kaya dito na nila ni-renovate mga kaibigan ang pwesto pagkalipas ng ilang mga panahon at eventually nag-open sila ng store hanggang sa dito na nga sila nakabuo ng pamilya, and then dito na rin dumating sina Shin, Lu at Hisuke. Nabalik dito sa present ay sabi naman ni Aoi na paumanhin kasi baka siya raw ang dahilan kaya nahihirapan daw tuloy ngayon itong si Sakamoto. Nasagot naman ni Sakamoto na hindi, salamat Aoi. Ayoko ring mawala ang shop na ito kasi magkasabay raw nila itong itinayo na isang lugar daw ito na kung saan daw siya nabibilong. Matapos yan ay bumalik naman si Sakamoto sa clinic ni Granny Mia. Nasabi naman ni Shin na, oy Mr. Sakamoto, na di ba di raw ito pwedeng lumabas? Di naman sabagot si Sakamoto na maya pa may kumuha naman sa atensyon ni Shin. Nang binuksan ni Sakamoto ang isang laptop, natanong naman ni Shin na ano ba rong tinitignan nito? Sagot naman ni Sakamoto na, Shin, ilang branches ba raw ng JAA ang meron ngayon dito sa Japan? Sagot naman ni Shin na mga nasa 30 nata. Sabi naman ni Wutang na 37 daw dito sa Japan, 4 naman daw sa overseas. At kung isasali raw nila ang mga affiliated companies sa JAA ay doble pa raw ang bilang nito sa mga branches sa overseas. Tanong naman ni Sakamoto na nasa syudad ba raw ang mga branches na to? Nasagot naman ni Wutang na of course naman daw. Kasi the more na may maraming tao sa isang lugar ay the more na mas marami ring assassination request ang nandiyan. Nasabi naman ni Shin na, Mr. Sakamoto, ano bang iniisip mo? Nasagot naman Sakamoto na alam ko na ang gagawin ko. Habang inaalala niya rito mga kaibigan, si Aoi nung sinimulan daw nila ang kanilang shop. Kaya sabi rito ni Sakamoto na i-take over daw nila ang JAA at gagawin daw ang Sakamoto Store into a national raw talaga na chain store o convenience store mga kaibigan. Bagay na gumulat naman sa kanila na sabing nagkaroon ba raw ng seryosong brain damage itong si Sakamoto pagkatapos nilang makaharap ang order o baka kulang daw ito sa tulog. Nasabi naman ni Wutang na iyan daw ang pinaka-ridiculous daw na narinig niya ngayon. Nasabi naman ni Granny Mia na ayos lang naman daw yan kasi ang mga assassins ay dapat daw talaga na matapang. Nasabi naman ni Sakamoto na seryoso raw siya na makinig daw sila. Na nagsasalita pa si Sakamoto ay may isang balita naman dito sa TV na mula sa JAA News. Nasabing isang major daw na terrorist attack ang nangyari ngayon sa isang JAA-owned na building na ang Weapons Factory. Na sina X daw ang pinaniniwala ang nasa likod ng pag-atake nito. Isang matinding laban daw ang kasalukuyang nangyayari ngayon at ang bilang daw ng mga casualties ay di pa raw matukoy. At ngayon ay pina-evacuate na raw ng mga floaters ang local residents. At may kita sa news mga kaibigan itong si Uzuki at mga kasamahan nito na sinunog ang Weapons Factory. Na matapos niyan ay dito mismo sa Weapons Factory maririnig ang isang radio na sabing ito ang JAA HQ. Na naririnig ba raw sila ng Base 06? Subalit may kita na walang sumasagot kasi patay na pala ang lahat na nasa Base 06 mga kaibigan. At may kita rito si Kanaguri na nagvi-video na sabing grabe naman daw, di raw siya makapaniwala dito sapagkat may kita si Uzuki hawak-hawak ang katana at nagsasalita ng mga words mga kaibigan na di naiintindihan. Kaya na lang ni Takamura sapagkat it appears na si Takamura ang nag-take over ngayon. Kaya sabi naman sa isipan ni Kanaguri na nung bumalik daw mula sa museum si X at narinig niya ang tungkol daw sa pagkuha ni X sa identity ni Takamura, kalahati lang daw sa storya na yun ang kanyang pinaniwalaan. Pero ngayon na nasa harap na raw niya si X at ang behavior daw nito at ang fighting skills nito ay parehas na parehas daw talaga sa kay Takamura, hindi raw siya makapaniwala ngayon na totoo raw pala ang lahat ng yun mga kaibigan. May kita naman dito si Akira na nasusuka. Kaya tanong naman ni Kanaguri na ayos ka lang ba? Di ba sinabi ko na sa iyo na di mo na kailangan pang sumama? Sagot naman ni Akira na ayos lang daw siya. Nasabi pa niya na itong ginawa raw ngayon ni X ay sobrang-sobra na raw. Kaya kailangan daw nilang pigilan itong si X. Sagot naman ni Kanaguri na hindi raw yan posible kasi ngayon na nakuha na ni X ang identity ni Takamura ay si X raw ang pinaka-lethal na assassin sa JAA history. Kasi si Takamura naman mga kaibigan ang pinaka-lethal din na assassin sa JAA history. At ang moment din daw na ito na vinivideo ngayon ni Kanaguri ay para i-test daw at obserban sa kung ano raw talaga ang kayang gawin ni X. Nasa isipan naman ni Kanaguri na sabi niya na sobra na raw napatunayan ngayon ni X ang capabilities nito. Matapos yan ay lumapit naman si Kumanomi kay Uzuki na sabing, Kay, ang galing, nag-aalala ko kasi injured ka pa pero niligpit mo silang lahat na parang wala lang. Ngayon ay kahit wala pa si Gako at Haruma, kahit dalawa lang daw sila mga kaibigan ay para bang sapat na raw ang kanilang lakas para harapin ang lahat ng mga kalaban nila. Di naman sumagot si Uzuki na patuloy nagsasalita ng mga words na di naiintindihan. Kung kaya't nagpatuloy lang sa pag-shoot si Kanaguri. Na nang tinanong ni Kumanomi si Uzuki sa kung ano raw masasabi nito, ay bigla namang pinutol ni Uzuki ang bakal na braso ni Kumanomi gamit ang kanyang katana. Bagay na gumulat ng husto kay Kumanomi habang si Uzuki ay para bang galit na na-amaze naman dito si Kanaguri na sabi sa kanyang isipan na di raw makokontrol ang identity ni Takamura. Nagsalita naman si Kumanomi na sabing, Kay, subalit masama pa rin ang tingin ni Uzuki at nagpatuloy sa pag-atake na buti na lang ay narescue pa ni Akira si Kumanomi na naputo lang ang dulo ng mga buhok nito. Tinignan naman ni Akira si Uzuki na sabi naman ni Kanaguri na, Oy, Akira, ang angas nung
na, ang galing ng pagkakakuha ko. Isang magandang babae na nilagay raw talaga sa peligro ang buhay para isalba ang iba. Na salamat ay dumating daw talaga si Akira sa eksena. Di naman makapaniwala si Komonomi na sabing, Kay, bakit mo ginawa yon? Sabi naman ni Akira na it seems siguro ay wala pa raw talagang total control sa ex identity ni Takamura na nag-take over ngayon. Kaya sabi naman ni Komonomi na hindi raw siya naniniwala rito. Na hindi naman daw siya atakihin ni Kay kasi pamilya naman daw sila. Na may nagawa ba raw siyang mali na ikinagalit nito? Na di raw niya alam kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Kaya sinabihan naman ni Akira si Komonomi na umalis na rito. Dahil kung hindi ay mamamatay raw talaga sila. Subalit nagalit naman si Komonomi kay Akira na sabing tumahimik ka. Hindi ganito si Kay nung di ka pa dumating dito. Ibalik mo ang dating Kay. Kaya napasabi na lang si Akira sa kanyang isipan na masama ito. Nagpapanik na siya. Kaya sinabihan niya si Kanaguri na tulungan siya dito kay Komonomi. Subalit pinatahimik lang ni Kanaguri si Akira na sabing, di ba sinabi ko na sa iyo na ikaw ang lead dito at ako ay ang direktor. Yan ang ating relasyon, di ba? Huwag kang humingi ng tulong sa akin kasi ang isang bida ay kaya rong i-overcome ang kahit na anumang crisis gamit lang daw ang wisdom, talino at pagmamahal. Na kung si Akira raw talaga ay ang siyang bida dito, ititignan daw talaga niya kung paano raw ito i-handle ni Akira o kung paano i-handle ni Akira ang lahat ng mess dito, mga kaibigan. Nainis naman si Akira na sabi naman sa kanyang isipan na na sa mga nangyayari ngayon ay sigurado raw siyang papatayin daw talaga silang lahat ni X. Maya pa habang nakatitig ngayon si Uzuki sa kanila ay may kita naman sa loob ang identity ni Takamura na nakaupo. Nang biglang dumating ang identity ni Akao at inatake ang batok ni Takamura, kung kaya dito naman kina Akira ay gulat naman siya dito, mga kaibigan, na muntik na sana siyang mapaslang. Nabuti na lang ay nakapag-take over si Akao just in time na sabing muntik na raw yon na itong si Kei raw talaga na nagpapasok raw ito ng isang napaka-unusual daw na roommate. Sabi naman ni Akira na Rion, nasa isipan naman ni Kanaguri na yan siya, si Rion Akao. Sabi naman ni Komonomi na yan na naman daw yung another personality na yan, nasawa na raw siya sa mga ganito. Na ano ba raw ang problema nilang lahat? Kaya naghanda na si Komonomi na sabing ibalik nyo ang aming Kei. Subalit sinampal lang siya rito, mga kaibigan, na sabi ng identity ni Akao na tumahimik ka. At sinabihan na niya si Akira na umalis na rito kasi di raw kaya ni Kei na kontrolin ang matanda. Tanong naman ni Kei na ano? Kaya sabi naman ni Akao na makinig ka ng mabuti. Mga piraso lang kami ng mga alaala ni Kei. Tanong naman ni Akira ng mga alaala. Paliwanag naman ni Rion na base raw sa mga alaala ni Uzuki dito kay Tandang Takamura ay si Takamura ay isang animoy out of control lang daw na machine. Yun lang daw ang alam ni Uzuki sa Tandang Takamura. Kaya ang nare-replicate daw talaga ni Uzuki ay ang isang killer daw na nagwawala talaga, na nagmamassacre sa kahit ni sino, mapakaibigan man o kalaban. Tanong naman ni Akira na Rion, ibig mong sabihin sagot naman ni Rion na isa lang akong memory ni Uzuki. Mga memories daw ni Uzuki sa isang tao na nagngangalang Rion Akao. Sagot naman ni Akira na nagsisinungaling ka kasi kung totoo yan bakit kilala mo ko? Hindi ko pa naman na-meet si X. Ngumiti lang naman si Akao na sabing kunento raw niya kay Uzuki ang tungkol daw kay Akira noon na makailang beses pa. Kaya sabi naman ni Akira na ano ba ang ibig mong sabihin, na ano ba raw ang kanilang relasyon noon ni Uzuki? Ngumiti lang naman si Uzuki o itong identity ni Akao at may kita ang isang flashback na magkasama si Uzuki noon at Akao, mga kaibigan. Kung kaya't sa susunod na chapter ay may kita nyo ang untold story ni Uzuki at Rion matapos ang nangyaring insidente noon, na kung saan ay malalaman nyo ang tunay na dahilan sa pagkawala nilang dalawa at sa kung bakit naabutan na lang ni Sakamoto si Akao noon na patay na kasama si Uzuki. Kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.